May gusto kong sabihin sa 3 gabi, ito yung pinakamaganda mo. So, Para sa akin, pinakamaganda mo. yung mga dalawang gabi, saktong ganda lang. Paganda. Dalawang gabi, saktong ganda lang. 6, 7. Nanood ako sa likod. Nanood ako Anong sa kasi ako, tapos nilog ko na. 6, 7. Alam ko na mga ka-Gen Z ko dito. Sige. Pero ang ganda mo sa hair na. There's just something Dapat about lang. it, no? Meron talaga something about Ang sakit sa anit. So, dapat talagang ikinaganda ko to. ponytail. Di ko alam ba't ang ganda-ganda pag naka-ponytail talaga. So, ilang years na ba akong short hair? Mga 10 taong ka lang hindi nagaganda. Sabi ko, pinakamaganda. Ito yung ang hirap. Ilabas niyo to. Hindi na ako kaya. Hindi na natin to itutuloy. Ilabas niyo to. Director, Hindi na to kailangan. parang mali pa ako Ilabas Okay, ulit. From the top. Binati na lang nagkamali pa. Hindi kayo nanonood ako sa'yo. Paglabas mo pa lang, di ba? Dapat talaga ako binati kita lang. panoorin mo sa Binati iba kita pa. sa dressing room. Tapos sabi ko, ang ganda mo ngayon. Kasi nasabi ko lang talaga sa sarili ko, ay grabe TJ Monterde. Sa'yo lahat yan? Parang sila, okay lang yan. Joke. Guys, hindi kasi ako magaling mag-receive ng compliments. Yung isa sa mga ano natin, mga challenges na ano natin, di ba? Oo. Kasi si KZ, yun eh. Ikaw kasi yung words of Ako yung affirmation. words, ako yung babe, I love you. Lagi akong ganun sa kanya. Babe, ang ganda mo yung araw, ang ganda mo nga yung paggising. Paggising pa lang, babe, ang ganda-ganda mo. So pagtulog ako, hindi ko Ayaw akong magsalita. lahat na lang hahanapin ko ng ganyan. So, Kung hindi ako ganyan sa totoong buhay sobrang happy lang namin. Sobrang happy lang namin talaga ni KZ ngayon na nandito kami ngayon sa Araneta Coliseum. Like what she said kanina. Lord, salamat talaga. Hindi namin alam kung bakit kami yung nandito ngayong gabi. Pero kami yung pinili mo na ilagay dito sa entambladong to ngayong gabi. Kaya gusto namin ibigay lahat ng glory kay Lord. Lord, salamat po sa pahiram. Pahiram niyo sa amin, sa opportunity na to. And lagi namin pinag-uusapan na you remember, nasa Cebu tayo. Oo. Tapos nasa hotel tayo. After the gig, sinulog. Sinulog. Oo. Tapos, hindi kasi kami nakakakain talaga ng dinner right before the Yes. performance kasi parang mahirap gumalaw, ganyan. So after the set, so mga past midnight na, kumain kami. Tapos yung room namin, nasa pinakataas na floor. Tapos nakikita namin lahat ng mga nangyayari sa buong Cebu. Tapos, titigan lang kami, tapos, grabe no? Sobrang nakakalula kasi sa totoong buhay, yung opportunity na makapag-perform ka on stage, galing probinsya, mabigyan ng chance na makakanta sa TV, makapag-release ng mga kanta, ng albums, makapag-concert, sobrang rare na opportunity na yun. But the fact that we get to do it together, Grabe. mas extra rare yun. Yung hindi ko inakala na posible palang mangyari yung nangyayari sa ating dalawa. Kahit ako. Kasi every time, guys, totoo to, marami kaming ganun. Yung mag-drive, bigla na lang kaming, Gratitude grabe, moments. Lord, thank you talaga. Dami namin ganun. Yung may mga minutes of gratitude na biglaan lang out of nowhere. Grabe. Ibang bless natin, sobra. Kaya alagaan natin to. Ganun kami lagi. But, sabi nga, hindi rin madali ang naging nakita nyo na, guys, nakita namin yung kaibahan naming dalawa sa mga set namin kanina, di ba? Kita nyo naman yung kaibahan ng apoy sa sunflower. Uy, pero kung ako yun, nandun na din ako sa TJ Monterde, yung minimum effort, maximum impact. Ganun yung, ganun. Ikaw ka naman. Magandang gabi sa inyo lahat. Kakagulo kayo lahat. Gumanon lang. Good evening, everyone. Di ba kanina, ikaw at ako gumanon lang sa camera? Ikiligin kayo pag ako gumanon, direct button mo to. Butan mo daw. Direct butan mo daw. Butan mo daw. Kaya nung nandun ako kanina, ganun lang ako.
Diba? Ganun ako. Sobrang unfair. Pagkatapos ng set niya, fresh pa rin siya. Pagkatapos ng set ko, kailangan kong mag-ulit ang makeup. Ganong level. Di, iba na talaga mo Pero yun naman yung ano natin, yun yung pagkakaiba natin. 6, 7. Yung tawag doon, yun yung in-between. Yun yung balance nating dalawa. Correct. Correct? Ano? Ano na? Correct. Pero binibilang niya kasi palagi pag sinasabi kong correct. Correct. Hindi ka ma-teacher. Lahat na ng correct. Pero sobrang blessed talaga namin dalawa. And despite the differences na meron kami, marami rin kaming struggles na pinagdaanan. May mga bagay man na saan ka nag-adjust sa akin pagdating sa... Kasi syempre magkaiba tayo, so super magkaiba tayo. But sabi nga, opposites attract naman. Pero, ano yung major na nag-adjust ka sa akin? O adjustment mo? Isa sa pinakamalaki siguro, hindi ako lumaki, tumanda. Ako na lang din dumaan. Hindi na masalita. Kasi nung isang araw, seryoso ako, tapos nasabi ko, feeling ko ang liit-liit ko para sa platform, tapos gumano siya. Naramdaman ko siya sa gilid na gumano. In my most vulnerable moment, gumano siya. Sumahan ko galing. Wala ka ako sinabi. Ito yung idol niyo? Sabi ko, green flag ba yan? Hindi, pero isa sa pinakamalaking adjustment siguro, tumanda ako ng, di ba sobrang masculine ako, sobrang matapang ako, astig ako. I had to be astig kasi maliit ako eh. Nung bata ako, pag seryoso ako, tumawa ka na naman. Seryoso na yun sa akin. Okay din. Idol mo? Soft-spoken lang yan, pero masama din ugali niya sa pangalan. Siniraan na ba naman? O hindi po totoo yan. Pinalaki po siya ng mga magulang niya ng perfect. Diet namin na. Tuloy mo, hindi matapos. Okay, wala na lang kung in-adjust. Okay. Tapos na. Para matapos ito! Para makakanta na tayo sa next song. Adjustment. Wala na lang ako in-adjust. Okay na. Oo nga, may upuan. Di naman. Mahina pa yan dyan. Oh, go. Adjustment. Ano? Yung Ano armor ko hindi na po fold. Parang kakaupo. Hayaan nyo na lang yan dyan. Uy! Inayos ko lang! Okay. Dito na lang sa gilid. Okay. Biggest adjustment. Oh, nakalimutan. Naalala ko na. Sanay nga ako ng astig-astig ako. Kasi dati, lalo na nung mas bata ako, pag seryoso na ako, pag galit ako, gaganyanin na ako ng mga tao. Nakakatawa ka. Sobrang cute mo ulit mo kasi. Di ba natawa kayo? That's my life story. Kahit sobrang seryoso na nung sinasabi ko, sometimes people don't take me seriously kasi maliit ako. Pag nagagalit ako, feeling nila cute lang ako. Cute, parang minion pag nagagalit. Ganun palagi naririnig ko. So parang yun na yung naging, parang defense mechanism ko para sa sarili ko. Astig na lang ako. Sige, hindi na lang ako approachable. Ganun. Approachable ako, mukha lang. Pero yun nga, tumanda ako ng parang, okay na, this is my way of protecting myself. So sanay ako na ako lang lahat. Kung may gusto kong gawin, ako gumagawa. Kung may gusto akong i-achieve, ako mismo, kung kaya kong trabahuin lahat, planuhin lahat, gagawin ko yun. And so, when we got married, it was so hard for me. Kasi sanay akong kayanin ang lahat. Pero syempre, when you get married, you're not just committing yourself into a relationship na husband and wife na lang kayo. Ibig sabihin yan, may partner ka na din in life. You're not just alone and facing all your battles. So malaking adjustment yun. Kasi parang feeling ko, wait,
every time I try to let go of The wheel. of the wheel, parang alam mo yung tatay na nagtuturong magmaneho sa anak. Parang maya't maya gusto mo apakan na yung Break. apakan na yung brake eh. May mga ganong moments kami dati. Siyempre normal naman yun. But I really had to consciously remind myself na, huy, Casey, okay lang na maging mahina ka minsan, ha? Di mo kailangan palagi kang malakas, okay lang maging passenger princess ka minsan sa buhay. And so, slowly, mas natutunan kong hindi na ako masyadong yung parang na-anxiety ako yung kailangan ko ba siyang bantayan kung ano yung ginagawa niya kasi baka nahihirapan siya or ganyan-ganyan. And hindi ako nagkamali doon sa effort kong i-learn na mag-let go. Actually, hindi naman sa mag-let go, but to allow you to be my co-pilot sa buhay. Na hindi na lang ako mag-isa. And I realized that it's such a beautiful thing na alam mo, whatever happens, there's always someone na sasaluhin ka. And so, even though it was a really big adjustment for me, I'm glad na ginawa ko yun because it became one of the best decisions, if not the best decision of my life. I love you, Gigi. Happy birthday. Please watch this. Ikaw, ano Hindi ako naman. Pangako. Ako bahala sa ako driver mo. Passenger princess ka. Para sa akin. Gusto ko ipasalamatan na yung kilala kita eh. Kilala, magbarkada tayo eh. Kilala Alam kita. mo naman, pakasalan mo ko nang hindi mo ko kilala. Ito naman. Daming ano. Sorry. Tuloy-tuloy mo na ako akong pansin. Hirap pa naman umuwi. Ano kasi, gusto kong pasalamatan kasi nagbinigay mo sa akin. Hindi madali yung ano, yung mga strong independent women dito, hindi rin madali na i-entrust nyo yung wheel. It also takes a lot of courage for you guys to i-allow nyo kami. To allow another person to take the lead. So I thank you for trusting me to take the lead. And I'll take care of that trust, I promise you. Pangako ko yun sa'yo. And like in any relationship, kahit gaano kayo ka magkaiba, you really have to learn the other person. I learn you, you learn me. At kami, sinusubukan namin effort talaga na pasukin yung mundo ng isa't isa. Just like this next song that we're doing. Etong susunod na kanta, Baby Girl, era si Hazen ito. Mag-time na yun. Written and recorded 10 years ago. Matagal ko na tong song. At itong song na to ang unang-una naming duet. Kung alam nyo to, sabayan nyo kami guys. This is Ikaw at Ako Pa Rin.